Hello. Good morning. By the way, my name is Ras Sampurna, and I am the author of this book, The 7 Steps to Become a Millionaire. Are you guys want to become a millionaire? Of course you are. Sino naman ang hindi gustong maging milyonaryo? Diba? But guys, before that, ang gusto kong i-discuss sa inyo ngayon, but please, before we start, if you please, ilabas nyo yung mga papel nyo, pati ballpen, para naman hindi nyo makalimutan kung ano yung ating i-discuss. Okay lang ba sa inyo? That's good. Now, dahil kayo ay gusto nyo maging mayaman, gusto nyo maging milyonaryo, no? Kaya kayong nandito ngayon. Itaas nyo nga kung sino yung ayaw maging milyonaryo. Itaas nyo yung kamay kung ayaw yung mga ayaw maging milyonaryo. Okay, that's good. Lahat naman siguro, walang taong hindi gusto maging milyonaryo. At siguro naman, kaya tayo nandito ngayon dahil sa title pa lang ng ating seminar, no? Ay pagiging milyonaryo. So kaya tayo nandito ngayon ay sigurado gusto nating lahat maging milyonaryo, di ba? Now, ngayon ang ating i-discuss na gusto kong sabihin sa inyo, kaya gusto ko kayong lumabas ng inyong papel at ng inyong mga ballpen para ma-take note nyo at hindi naman nyo makalimutan. Remember, we are not a computer. Hindi po tayo computer na kumbaga naalala natin lahat yung ating mga pinagdaanan, no? Siguro marami tayong mga bagay na hindi nakakalimutan, tulad na lang ng mga alam nyo na pagdating sa pag-ibig, di ba? Sino ba sa inyo dito yan ng hindi pa na in love? Wala naman siguro, di ba? Anyway, lumalabas kasi tayo sa ating topic. Ang ating topic today is the reason why the poor people remain poor. Gusto niyo bang malaman bakit mahihirap yung mga mahihirap? Sino ba sa atin dito yung mahirap? Oh, come on. Kung tatanungin ko kayo, bakit kayo mahirap? Bakit ba? Anyway, i-discuss natin yan ngayon. Okay? So kaya take note natin. At sana, kung ano man yung ating matutunan ngayon, ay ituro natin sa ating mga sarili. Nang sa ganon ay hindi na natin maulit. Nang sa ganon, ay ma-overcome natin yon. Nang sa ganon, ay maging millionaire po tayo. Di ba? Now, ang ating topic is some reasons why poor people remain poor. Anong una dito? Sino ba sa atin dito ang matakotin? Oh, napakarami. No? Napakarami. Sobrang dami, ha? At sino naman sa atin dito ang hindi natatakot na malaglag? Wala naman sigurong hindi natatakot na malaglag, no? Pero, itong first reason, fear of losing secure job, no? Karamihan sa atin dito, karamihan sa inyo, may mga trabaho na. At dahil kayo ay may trabaho, na sigurado na mayroon kayong kinikita araw-araw na kinakain, pinagkukunan ng inyong pagkain araw-araw, gastusin araw-araw, ay ayaw nyo itong mawala. Kaya karamihan sa inyo hindi na naghahanap ng panibagong pagkakakitaan kasi daw, bakit ka pa maghahanap na mayroon naman? Kasi daw, ayaw ko maghanap
Kasi baka mamaya mawala ako sa trabaho ko. Bakit ba ako pupunta sa isang bagay na hindi naman sigurado, wala namang kasiguraduhan? Oo, baka mamaya, ipagpalagay natin na approve kayo sa isang trabaho. Malay ba natin, hindi maganda yung mapasukan natin? Malay ba natin? Di ba? Malay ba natin, hindi maganda yung boss natin doon? Malay ba natin, ma-fired lang tayo doon, mawala tayo sa trabaho, di ba? So, ganun lang yun eh. Secure job is good, you know? Pero wag niyong kalimutan. Secure job is good, but the silent and strongest enemies for you to become a successful person. Dahil sa takot mo na mawala ka sa trabaho mo, mawala yung secure job mo, so hindi ka na naghahanap ng panibagong trabaho. Na hindi ka na naghahanap na mas magandang trabaho. Na hindi ka na nagbi-business kasi baka mamaya malugi, di ba? So ganoon yun eh. Lahat tayo natatakot. Lahat tayo natatakot. But it's only a matter of how you manage your failure. Alam niyo ba na lahat ng mga taong mga mayayaman, lahat ng mga taong naging milyonaryo, ito sila ay mga open-minded. At itong mga taong ito ay hindi sila natatakot sa failure. Every failure is a one step towards your success. Naniniwala ba kayo doon? Karamihan sa mga tao ay hindi nila tinitik na lesson yon, kundi ayaw nila magkamali, kaya ayaw nila maging milyonaryo. Sila na mismo ang ayaw maging milyonaryo o ayaw maging successful. Dahil nga natatakot sila. Natatakot silang mawala ang kanilang trabaho, di ba? Kayo dito, sino bang natatakot na mawalang trabaho? Siguro naman, ayun, napakarami, di ba? Alam nyo ba na ang mga mayayaman o ang mga successful na tao, pag umpisa pa lang nila, or hanggang ngayon, kaya sila naging successful, dahil habang may trabaho sila, ay naghanap sila na panibagong trabaho. Naalala niyo pa ba nung kayo ay naghanap ng trabaho? Ulanan, arawan, di ba? Walang kain sa paghahanap ng trabaho. Di ba? Napaka-agresibo niyong tao sa mga oras na yun. Asan ba yung inyong pagiging agresibo? Diba? Pwede nyo naman ibalik yun eh. Ibalik kaya natin yun. Ang ibig kong sabihin, habang mayroon kang trabaho, dapat hindi nawawala sa iyo yung pagiging agresibo. Agresibo naman na para lumaki yung kinikita mo. Pagiging agresibo para magkaroon ng panibagong pagkakakitaan. Tawag ng mga mayayaman dito, yung mga successful, money machine or money generator. Ayaw mo ba magkaroon ng ATM na sa'yo lang? Na walang katapusan yung pirang binibigay sa'yo? Maghanap ka. Di ba? Sa ngayon, sigurado ako, marami sa inyo, isa lang yung money machine, di ba? Sino ba dito may isa lang ang money machine? Ayun, napakarami. Sino ba may pangalawa? Ayun, mayroon din. Ano pangalan mo? O yun, napakasimple. Diba? Part-time. Pagkatapos ng trabaho, naghanap sila ng part-time. Ano pa? Napakasimple. Kung wala ka maisip, bumili ka mamaya ng isang manok. Yung babae, buhayin mo, pakainin mo. In 3 months, 10 na sila, di ba? Is it a money machine or not? Nangingitlog ng pera, di ba?
Napakasimple. Huwag lang kayo mawala ng pag-asa. Huwag lang kayo matakot. Okay? Ang mga taong yon ay mga risk taker, yung mga mayayaman na yon. Kung ano man yung gusto nilang pasukin, as long as mapag-aralan nila, maganda ito, no? Hindi naman sila pumapasok kaagad-agad na wala namang studies. Dapat pinag-aralan mo na yan. Pinag-aralan yan. Dapat mayroon kang feasibility studies to do what is business you are going to engage in. Ganun lang yun. Okay? Nakuha niyo ba? Ngayon, yun yung pang-una. Mayroon ba kayong question? Bago tayo lumipat sa pangalawa. Sino ba dito ang gusto magkaroon ng pangalawang money machine? Oh. Takot pa rin ba kayo iwanan ng inyong trabaho? I am not asking you guys to leave your work. Instead, gawin mo siyang primary money machine. Gawin mo siya primary money machine. At maghanap ka ng panibago, pangatlo, pang-apat. Di ba? Napakarami ngayong mga pwedeng pagkakitaan. Pagkatapos mo sa trabaho, maghanap ka ng mga part-time, car wash, ano ba dyan? Huwag lang tayo mahiya. Online, napakarami, grabe, napakarami dyan, di ba? Wow. Sino ba may alam sa mga job sa online? Sigurado ako, napakarami sa inyo yung inuubos yung oras sa Facebook. Inuubos yung oras sa inyong mga cellphones. Di ba? Sayang. Why not na pagkakitaan mo yung ginagawa mo sa cellphone mo? Why not na pagkakitaan mo yung pag-scroll mo sa cellphone mo? Di ba? Puro lang chismis nakikita mo dyan. Gamitin mo lang yan para hindi sayang. Nagbabayad ka pa ng internet. Di ba? Okay. Mayroon ba kayong question? Okay. Siguro naman wala kayong question. Or ganito na lang siguro. Sa last portion na lang tayo mag-question and answer kung mayroon kayong mga question. No? Pangalawa. Okay, take note ha. Asan yung mga bulpin nyo? Pangalawa. Lack of self-confidence. Napakarami, about 99% ng mga tao, ng mga Pilipino ay walang confidence sa sarili, di ba? You have lack of confidence. Wala kang tiwala sa sarili mo. Wala kang tiwala sa pinag-aralan mo, di ba? Wala kang tiwala sa kakayanan mo. Wala kang tiwala dahil hindi ka marunong mag-English. Wala kang tiwala kasi hindi ka magaling mag-English. Guys, para sabihin ko sa inyo, hindi ako magaling mag-English, kaya nga Tagalog yung ginagamit ko sa inyo. Oo, siguro nakabasa na siguro kayo nito, o bumili na kayo doon sa labas. English yan. Paano ko sinulat yan? Nasa akin lang yan. Anyway, joke lang, ituturo ko rin sa inyo yan. No, kung paano magsulat ng libro. Kung gusto niyo naman. Ito mga taong ito, kaya sila naging mahirap at hanggang ngayon ay mahirap pa rin sila ay dahil they do not have the confidence to find other jobs. Yun nga, yung sinasabi natin kanina. Natatakot sila. They have been stuck in a rat race dahil sa kawalan ng tiwala sa sarili. Alam nyo ba yung rat race? Takbo ng takbo pero walang inaabot, di ba? Ang mga to ay hindi nila nakikita ano yung kagandahan ng pagiging successful. Hindi nila nakikita those people never see the other side of the coin. Ang nakikita lang nila yung may tao, di ba? Hindi nila subukan nakita yung sa kabila. Subukan nyo kaya maging mayaman para maramdaman nyo. Subukan nyo kaya na pumunta sa
O kaya tingnan nyo yung mga mayayaman na yan, ano yung lifestyle nila. Tingnan nyo kaya yung mga magagarang na mga sasakyan dyan, kung gaano sila, ano yung lifestyle nila. Wala ka bang pangarap na maging ganun, magkaroon ka ng ganun? That is the other side of the coin. Di ba? Doon mo makikita. Ganito lang yan. Mangarap ka para makita mo. Kasi walang pinapangarap na hindi natin nakikita, na hindi natin alam. Pag nakita mo yon, pangarapin mo yon. Kasi pagka nakita mo siya, nakita mo yung other side of the coin. Nakita mo yung buhay nila, susubukan mo pakiramdaman, ano kaya yung buhay ng ganyan? Masaya kaya? Di ba? Sino ba sa atin dito yung natutulog sa kanilang kwarto na may may aircon? O di ba masarap matulog sa may aircon? Sino ba sa atin dito ang walang aircon sa bahay? Ayun. So ayaw mo ba maramdaman na habang natutulog ka ay malamig? O baka isa ka doon sa mga taong ayaw ko kasi gusto ko yung mainit. Ayaw ko maging mayaman dahil ayaw ko. Di ba? Ganun lang yan. Okay. Ano yung pangatlo? Kung ang ating diniscuss sa pangalawa is lack of self-confidence, ito naman ay kabaliktaran. Overconfidence in oneself, sa sobrang confident sa kanilang sarili, sa kanilang kakayanan, ay hindi sila nakikinig sa advice ng iba. Kasi ang tingin nila sa nagdi-discuss ngayon, ito si Ras, no? Sino ba naman ako? Di ba tinitingnan natin minsan yung mga tao sa kagwapuhan, sa pananamit, di ba? Uy, yung quote ni Sir, mura lang yan, di ba? So kaya hindi kayo nakikinig, yung iba. Kayo naman siguro nakikinig kayo kasi kaya ngayon nandito may pangarap kayo. Di ba? Pero yun nga, yung mga taong sobrang confident sa sarili ay wala dito ngayon, wala sila dito ngayon. Sigurado ako, wala sa inyo. Kasi wala kayo dito kung isa kayo doon. Kasi itong mga taong ito, ayaw nila makinig sa mga taong nagbibigay ng advice. Kasi bakit daw sila makikinig? Mas matalino sila. Bakit daw sila makikinig? Mas successful daw sila. Sila yung mga taong pretentious. Kahit hindi sila mayaman, nakakorbata sila, naka-Amerikana, mayroong kotse, binabayaran naman ng buwan-buwan. Kasi, di ba? Pati bahay, utang, di ba? Pagmamayari ng bangko. So ito sila, mga middle class, marami sa kanila yung sinasabi natin na mga pretentious person na overconfident sa sarili kaya hindi nagiging mayaman o kaya hindi nagiging successful sa buhay. Huwag niyong kalimutan being confident, overconfident in oneself, it will result in close-mindedness. Nagiging close yung pag-iisip mo. Ayaw mong makinig sa iba dahil nga mas matalino ka, dahil nga mas gwapa ka, dahil nga mas marami kang girlfriend na magaganda, di ba? So why listen to Rush? Why listen to other people? Ang totoong may pangarap sa buhay, ang totoong open-minded na tao na gusto magkaroon ng kayamanan o pangarap sa buhay o success sa buhay, ay kahit aso man lang yung magsabi nung maganda, pinapakinggan nila, kinukuha nila, tinitik nila yon, di ba? Huwag mong kalimutan bawat isa may kakayahan yan. Yung bata nga hindi mo kayang ikaw ba, kaya mo bang humiga sa buong araw, nakahiga lang na ginagaya mong ginagawa ng bata? Kasi kung alam mong lahat, di ba, minsan pumunta ka sa isang subdivision, uy bata, saan ba dito yung bahay ni ganito? Di ba? Isang sinyalis yan na hindi mo alam ang lahat. Pati bata, kailangan mong tanungin.
Kailangan mo yung kanyang idea. Kailangan niyang ituro sa iyo. Hindi lang ang tinuturo yung success. Ang ibig sabihin nun, kailangan mo makinig. Kahit kanino nang galing yung magandang usapin, di ba? Okay. Pang-apat. Siguro dito tayo marami. Di ba? Marami sa atin dito. Ano bang pinagtatrabaho niya? Sino bang nagtatrabaho dito ng magandang kumpanya? Sino ba dito ang may bahay na maganda? Sino ba dito ang may sasakyan na maganda? Hindi nagko-commute. Ayun, marami, di ba? Sir, if you don't mind, kung pwede lang, ha? Kung pwede lang. Huwag ka lang magalit, ha? Ba't ka nandito ngayon? Ang pangalan mo? Albert. Okay. Albert, ba't ka nandito ngayon? Okay. Kulang pa. Okay. Mayroon ka naman naabot sa buhay, di ba? Okay. Ito nga yung sinasabi ko, mayroon pala dito yung sinasabi natin na may mga katayuan sa buhay, no? Na hindi naman fully success, no? May bahay, may sasakyan, pero dahil comfort na sila nandun na sila sa kanilang comfort zone na ayaw nilang umalis. Ilang taon ka na bang ganyan? Okay, I see. Dahil napakatagal na, no? Imagine mo 10 years, ganyan. Kung hindi ka naging comfort sa sarili mo, naging comfort sa kapaligiran mo, baka sobrang laki na yung naabot mo ngayon kasi baka pinangarap mo na yung pinakatuktok, di ba? So baka naabot mo na. Kaso, yun nga, karamihan sa atin ay nagiging comfort sa kanilang kapaligiran. People find comfort in their surroundings. Di ba? Mga kaibigan, kung saan sila nakatira, okay ako dito. Di ba? Maganda to. Di ba? Okay naman ako sa mga kaibigan ko, okay naman ako sa kinakain ko, maganda naman kami kumain, okay naman yung kinakain namin, di ba? Ganyan yung tinatawag natin na comfort zone. Okay naman ako sa aking ginagamit na sasakyan, okay lang naman ako na sumasakay ng LRT. Yung iba nga dyan naglalakad di ba? Yung iba nga dyan naka-motorsiklo, ako naka-grab. Di ba? Naka-taxi. Kasi may kaya. Kumbaga, mayroon pang natitira, marami pa. Di ba? Ang karamihan ng mga tao, these people are stopped moving forward immediately after they reach their dreams. Kasi mababa masyado yung kanilang dreams, ang pangarap na nila. Sino ba sa atin dito ang pagkatinanong mo, ano ba pangarap mo sa buhay? Di ba? Pangarap ko sa buhay ay simple lang. Anong simple na to? Mapakain ko lang ng maganda yung mga pamilya ko, magkaroon ako ng bahay, magkaroon ng sasakyan, di ba? So pagka naabot nila yon, wala na silang pangarap. Yung iba, okay lang sa akin na magkaroon ng trabaho. So kaya hindi na sila nagtatrabaho. Yun nga yung diniscuss natin kanina, kung yung iba ay hindi tumitigil, pag nakuha na nila yung kanilang trabaho, ginagamit ulit nila yung kanilang eagerness to find another money machine. So dapat dito rin, hindi ka nag-i-stop, do not stop. Di ba? Kasi pag nag-stop ka, pag tumigil ka, hindi mo maabot yung tuktok ng tagumpay. Di ba? So ibig sabihin, wala kang pangarap sa buhay. Okay? Ito sila ay contento na sa kanilang sarili, sa kanilang salary, yung kita nila.
while other people in high-ranking position are contented with the luxurious lifestyle they are living in. Di ba? Di ba? Marami yan. Di ba? Kontento na sila doon. Kaya minsan nakikita mo yung mga kontentong, yung mga malalaking, may mga magandang katayan sa buhay, malaki yung kanilang position sa gobyerno o sa kanilang mga kumpanya. Pagdating ng retirement nila, bilangan mo ng years, bumabalik na sila sa kanilang normal na buhay kung saan sila nanggaling dati. Normal na buhay na yung mga taong kumbaga mababa na ang kanilang katayuan sa buhay. Dahil naubos na nila yung kanilang retirement fee. Di ba? Kasi wala silang naipundar. Kasi wala silang nagawang business. No? So wala silang income. Di ba? Okay. Panglima, ito yung fear of making mistakes. These people should not take or should not look at the mistakes negatively. Itong mga mayayaman naman, yun na-discuss natin kanina, bawat mistakes nila, ginagawa na lang nilang lessons. Lessons na minsan hindi itinuro sa'yo sa eskwelahan. Lessons na nagturo sa'yo ay yung experience mo. Lessons na nagturo sa'yo ay yung mga experience ng iba. Diba? Pasalamat tayo ngayon kasi marami diyang mga taong nagbibigay ng mga talks, nagbibigay ng mga advices. Umili ka lang ng libro, mag-search ka lang sa Facebook, mag-search ka lang sa YouTube. Napakarami dyan nagtuturo. Pwede hindi mo madaanan yung mga mistakes na to. Basahin mo lang yung kanilang mga libro. Makinig ka lang sa kanilang mga advices. Pero ang napakagandang lessons ay yung lessons na galing sa atin, yung kung saan tayo na failure. Although nagbasa na tayo, ginawa na natin ang lahat, pero nagkamali pa rin tayo, where did I fail? So ito pag-isipan mo, pag-aralan mo, bakit ka na-fail? No? So at least, maiwasan mo siya. Di ba? Okay, pang-anim na reason. Bakit itong mga taong ito ay, kumbaga, mahihirap sila? Number 6 is ignorance for good things. Yon yung sinasabi natin kanina na hindi nakikita ng iba yung kabilang side ng coin. Hindi nila nararamdaman kung ano yung pakiramdam ng mayayaman. Diba, kaya ka nangarap ng cellphone na iPhone kasi nakita mo sa TV o nakita mo dun sa mall. Pagka hindi mo pa nakita yung bagay na to na maganda, ignorant ka doon. So, hindi mo alam. So, dahil hindi ka naging mayaman, so, hindi mo pinangarap na maging mayaman. Word lang yung naririnig mo, di ba? Hindi mo nga tinitingnan yung mga mayayaman kasi ang tingin mo sa kanila mga taong ito, ano tawag doon? So, these people are ignorant of good things because most of them do not know the importance of money and success. Sino ba sa inyo dito yung nagsasabi minsan na hindi naman importante ang pera importante na kakain lang ako. Hindi naman importante yung pera, importante nabubuhay ako. Bakit? Mabubuhay ka ba na wala kang pera? Makakakain ka ba na walang pera? Saan magaling yung damit mo na yan? Di ba? It is only a matter of negativity and positivity of mind. Ika nga, pag ayaw, maraming dahilan. Di ba? Pag ayaw, napakaraming dahilan. Pero pagka gusto, kasi gusto nung cellphone,
kung ano-ano na yung paraan na para makuha niya yung kanyang cellphone. Nag-iipon, yan, pumapasok na yung pag-iipon dahil mayroon siyang gustong pabilhin. Di ba? Nangungutang. Sino ba sa atin dito may credit card? Ubus na ba? Di ba? Kulang na ba? Ang nababayaran mo lang ba sa credit card mo yung ano? Yung monthly due? Di ba? Kasi nga, itong mga taong ito, di daw nila kailangan maging mayaman. Di ba? Sino ba sa atin dito ayaw maging mayaman? Hindi naman siguro, kasi kaya tayo nandito, kaya para maging mayaman tayo, di ba? Okay. At lahat ng ito ay dahil sa kanilang negativity of mind. Dahil sa kanilang close-mindedness. Nakasarado yung kanilang mga utak. Sigurado ako. Oo, pwede ko sabihin na lahat kayo may pangarap, gusto maging mayaman ngayon nandito sa loob ngayon. Kayong mga nakikinig ngayon. Pero sigurado ako marami sa inyong close-minded. Marami. Narinig mo lang si Ras, tapos hindi ka na nakikinig sa ibang advice. Mas magaling ako kasi narinig ko yung advice ni Ras. Kasi nakapanood ako ng ganito, di ba? Di ba? Now, siguro naman maniniwala kayo sa akin. Yes, I am with you. Your income may be permanent, maganda, malaki, excellent income. Pero ang masisigurado ko sa inyo ay pwedeng wala kayong ipon, pwedeng wala kayong business. 'Di ba? Wala kayong investment. Sino ba sa atin dito may investment? Alam niyo ba kung anong tinatawag na investment? Okay. Now, ito yung isang napaka-importanteng ituturo ko sa inyo. Kaya maraming taong mahirap hanggang ngayon dahil may mga income nga, may mga pera nga, pero hindi nila alam yung simple formula of income. Simple formula of income. Kayo, ano bang ginagawa nyo? Ikaw, Mr. Roldan. Ikaw, Mr. Roldan. Okay. Pagkatanggap mo ng income mo, ng salary mo, ano ang anong formula ginagamit mo? Anong una mong binabawas dito? Oh yes, budgeting, no? Binabudget mo. Okay, budgeting. Anong una mong inaalis sa income mo? Yun. Yung bayaran sa bahay. Bayaran sa electric. Bayaran sa tubig. Yung pamasahe mo. Pangkain mo. Tsaka iba pa. Mayroon ba natitira sa'yo? Yun. Walang natitira, no? Ayun, minsan, konti. Okay. So, doon yung mali. Ito yung isulat mo, yung formula na to. Isulat niyo ito. Ang mga mahihirap ay dahil mahirap sila dahil ang kanilang formula of income is mali. When they receive their income minus expenses equals savings, di ba? Ito yung karamihan. Sino sa atin dito ito yung ginagawa? Napakarami. Okay. Ito yung correct. Tingnan natin kung sino sa inyo yung gumagawa nito. Income, pag tanggap mo lang sa salary mo, anong binabawas? Ito yung correct, ha?
income minus savings, it's either 20%, 30%, or even 50% of your income should be saving first. Okay? Tapos, kung ano yung matitira, ito yung expenses. Kaya nyo ba yan? Talagang hindi. Kasi kulang, no? Kulang. Okay. Bakit hindi natin ipasok dito yung pagiging agresibo nyo nung naghanap pa kayo ng trabaho? No? Pasok kaya natin dito. Pagka ito yung in-apply mo, pagka itong formula na to ang in-apply natin sa ating income, magkakaroon tayo ng yung sinasabi nyong kulang. Di ba? Meron tayong makikita sa inyo na mayroon pang natitira na pwedeng mag-save, pwede unahin. Pero yun nga, karamihan kaya hindi magiging milyonaryo dahil nga wala daw naiiwan. Di ba? So dito nga papasok yung sinabi natin na bakit hindi natin ipasok dito yung pagiging agresibo nating mga tao. Isipin nyo nga, imagine nyo, bumalik ka tayo nung nag-aaral pa kayo. Ilang taong kayo nag-aaral? Di ba? From elementary to college. Di ba? Ilang taon yun? Napakalaki pa na ating ginastos sa ating pag-aaral. Di ba? Sobra tayong agresibo dahil gusto nating maabot yung ating pangarap. Tapos nung mag-apply na tayo, yun nga, ulanan tayo, arawan, grabe, wala makapigil sa atin. Papuntang abroad, kung saan-saan para lang makapagtrabaho. Pero, nung nakamit na nila ang kanilang pangarap na trabaho ay tumigil na sila kaagad. Okay, balik tayo dun sa formula. Income minus savings, ang karamihan na ating mga ng mga successful person, minimum na sinisib nila, inuuna nila yung 20% or 30%. Anong ginagawa nila sa savings? Savings is equals to investment. Ini-invest nila ito. Kaya ang mga taong mayayaman, nagsisave sila ng pera, yung mga open-minded, nag-iipon sila ng pera para at least kung mayroong mang oportunidad na pwede pag-investan, mag-invest kaagad sila. Kasi minsan may dumarating na panahon na mayroong mga investment na napakaganda, o bilhin mo tong sasakyan ko, instead na 500,000 bilhin mo kasi kailangan ko ng 100, bilhin mo. Di ba? So para hindi sayang, so nakukuha nila yon at naging money machine yung kanilang pera. Okay. Dahil nga ang karamihan is kulang, equals zero, o kaya hindi ka siya, so ipasok mo dito yung pagiging agresibo mo. Maghanap ka ulit ng trabaho. Maghanap ka ng part-time. Maghanap ka ng another money machine. Ano yung sinabi natin kanina? Napakasimple. Bumili ka mamaya ng manok. Di dumaan ka dun sa market. Magkano lang yun? Pwede mo makuha siguro yan ng 500 pesos. Isang ina ng manok. Paitlogin mo yon, nangingitlog ng pera. Di ba? Dito papasok yung magkakaroon ka ng, kumbaga, paandarin mo yung utak mo para maghanap buhay ulit. Para makahanap ng panibagong money machine, money generator. No? Huwag kang umasa lang sa salary mo. Huwag kang umasa doon. Talagang hindi ka magiging mayaman doon. Magiging alipin ka ng pera noon. Alipin ng pera. Oo. Hinahabol mo yung salary mo. Umaga pa lang, grabe yung mo. Mas maganda yung pinaalipin mo yung sarili mo sa pera, magpaalipin ka na ng todo. Pero abot yung panahon,
na makakaipong ka ng 10,000, makakaipong ka ng 20,000, ibili mo na kung ano yung pwede mo magpagkakitaan na pwede maruling mo yung pera mo. Napakarami dyan. Nandyan si stock market. Anyway, ituturo din natin yung stock market. Mag-attend ulit kayo. Ang stock market po, para sa inyong kaalaman, hindi siya scam ha. Napakagandang Lahat ng mga mayayaman sa buong mundo, ang kanilang kayamanan ay nasa stock market. Okay? Poor people did not plan. They did not save and invest for the future. Ang mga open-minded na mga tao, ito yung kanilang bala. Nagpoplano sila, gumagawa sila ng plano, ano kaya yung pwede kong maabot in 5 years? Paano ko kaya maabot yon? Ginagawa nila ng plano. Tapos nagsisave sila para dito sa kanilang plano. Tapos ini-invest nila para mabilis nilang maabot yung kanilang plano. Oo. Kasi minsan ayaw magplano, ayaw mag-invest. May mga plano nga, sabi niya gusto kong magkaroon ng 1 million in 1 year. Magkano? Dapat mong i-divide yun in 12 months. Magkano ba? Makakaipon ka ba ng ganong halaga? 'Di ba? 100,000 or 80,000, 'di ba? Makakaipon ka ba nun? Yung iba nagpoplano ng 1 year, pero tinutulungan sila ng kanilang eagerness. Pinapatulong nila yung kanilang mga pera. Gumagawa sila ng mga another money machine para matulungan sila ng money machine na yon at maabot nila yung mga plano nila. Okay? People do not wish to save and invest because hindi daw sila makakaabot sa mga oras na yon. Hindi daw sila abutin ng edad ng 65, 75, o kaya 90, o kaya 100. Mamamatay na daw sila. Gusto pa nilang mamatay ngayon. Kayo, pinapangarap niyo ba mamatay ngayon? Hindi naman. Ganito yan. Mayroon naman siguro kayong mga kapitbahay o mga kakilala o nakikita sa TV umaabot ng 90, umaabot ng 100, umaabot pa ng more than 100. Diba? Gusto ba natin na maging matanda tayo na hindi natin napaghandaan, na pinagtatabuyan tayo ng ating mga anak? Diba? Dahil, oy, sister, ikaw naman, kasi napagod na ako kay daddy. Talagang wala na akong panggastos. Ang laki ng nabibili ko sa mga gamot niya. Di ba? Gusto mo ba yung ganon? Marinig mo yung mga anak mo pinag-aawayan ka dahil doon? Ayaw mo ba maramdaman na pagka tumanda ka, pinag-aagawan ka naman? Oy, sa akin naman si daddy kasi ginagatasan ko yan. At least nabibigyan ng pera yung mga apo niya. Di ba? Ayaw mo ba nung ganon? O kaya, okay, let's say, hindi kayo uabot sa ganong edad. Ayaw mo ba magkaroon ng mga anak na ayaw mo ba magkaroon ng kayamanan na pagka namatay ka, mayroon ka maiwan sa mga anak mo? Nasisigurado mong hindi sila maghihirap tulad ng paghihirap mo ngayon. Ayaw mo ba nun? Okay? Now, number 7. No? Ang pang-7 ay ito yung karamihan sa atin, napakarami, grabe. Pumila ka dyan pumunta ka dyan sa mga, yung mga maliliit dyan na tindahan? They are believing in luck. Kaya pumipila sila doon sa mga, sweepstakes. Kung ano-ano yung tinatayaan. Kaya nasanay na tayo, guys. Nasanay na tayo. Word na natin yon. Nasa atin na yon. Anak, good luck. Brad, good luck. Hindi naman dapat ganun. Ang Panginoon, binibigyan tayo kung ating tinatrabaho. No? Instead, God bless. Diba? Kaawa ang kanawa ng Panginoon. Diba? Pero ang Panginoon, pag naawa sa'yo, dapat gawin mo kung ano man yung gusto niyang ibigay kasi hindi niya ibibigay sa'yo ito na hindi mo ginawa. Ano ka? Sinuswerte. Di ba? Hindi naman ganon. Look, mayroong kasabihan si Bill Gates.
If you born poor, it is not your fault. But if you die poor, it is definitely your fault. Dahil hindi mo ginawa. Oo, ginawa mo, akala mo ginawa mo, pero kulang. Dapat pinag-aaralan yan. Dapat ginagawa yan. Mayaman sa tao daw yung hard work. Oo, hard work. Lahat naman siguro sa inyo dito hard worker, di ba? Di ba? Napakaaga gumigising na kayo. Sino ba diyan yung mga hard worker na mga laborer sa construction? Sino ba diyan yung talagang napakahirap yung trabaho? Pasensya lang ha. Pero, di ba, napakahirap na trabaho yung mga laborers sa pier, yung mga construction. Di ba? Marami pa rin sa kanila yung hindi naging successful kasi nga hindi pwede na hard work lang. Dapat samahan mo siya ng smart work. Samahan mo siya ng smart work. Yung tinatawag natin na diskarte. Dapat may diskarte tayo. Pinag-aaralan natin yan. Dapat paandarin mo yung utak mo. Look, these people who believe in luck have a strong faith in luck or fortune. So they make buying lottery ticket a habit. Di ba? They make it a habit. Almost every day, magkano na kaya yung ginastos nila doon? Mula nung nagkatrabaho sila, haywang ko lang. Di ba? Oo naman, mayroong nananalo minsan, pero nabawi kaya niya yung kanyang naibayad lahat sa kanyang pagbabayad ng Huwag niyong kalimutan, guys. Nasa Diyos ang awa at nasa tao ang gawa. Okay? Look, these rich people believe that they have the authority to drive themselves to their future. Oo, may tiwala sila sa kanilang sarili na sila yung may hawak. Nagde-drive sila. Sila yung nagde-drive sa kanilang future. Kasi kayang-kaya nilang paabutin doon sa kanilang tuktok na pinapangarap. Because they believe that Allah, the God, gave them the authority to be successful. Oo. Binigyan sila ng Panginoon na karapatan or authority or ano ba diyan, kontrata o ano ba diyan, certificate na maabot nila yung kanilang pangarap. Okay? Sino ba sa atin dito mga Muslim? Okay. Kasi ganito yan. May sabi sa Quran, surely Allah does not change the condition of people until they change what is in themselves. Hindi babaguhin ng mga tao, hindi babaguhin ng Panginoong Allah, ang God, ang iyong katayuan sa buhay pagka hindi mo ito ginagawa, pag hindi mo ito binago. No? Ganun lang yung kasimple. Paniwalaan natin yun. And now the last one is the number 8. And this is napakarami. Grabe. Sa Facebook ngayon, grabe. Awayan. Blaming others. This is the number 8. Nakikita niyo ngayon yung coming election. Both sides blaming each other. Kasi ganito yan. Ikaw, biniblame mo yung gobyerno. Ikaw, biniblame mo yung ganito, yung dating gobyerno kasi daw, kaya ka naging mahirap dahil sa kanila. Kasi daw, kinurap nila, kinain na lang nila yung pera ng gobyerno. Kasi daw, naging mahirap ka kasi sinisisi mo sa mga magulang mo. Ipinanganak akong mahirap, so kaya wala akong karapatang maging mayaman. Di ba? Sana naman, huwag. Di ba? Oo, siguro. Kasalanan nga ng parents mo, hindi naging mayaman. Pero ikaw ngayon na may hawak sa sarili mo. So huwag mo naman isisi sa kanila. Okay?
Kasi nga, people are used to blaming their parents, their education. They're blaming the politicians. They are blaming even their business partners. Kinain ng partner ko yung business namin. It's about the economy of the Philippines. Kaya naging mahirap kami. Mababa yung economy namin. Oy, hindi ka responsibilidad ni Duterte. Ikaw, responsibilidad mo yung sarili mo. No? And also other people blaming their God, blaming Allah for their poverty. Kasi daw, ganon, mas ginusto sila ng Panginoon na ganon. Ni minsan na hindi sinabi sa atin ng Panginoon na maging mahirap kayo. In fact, ang inutos sa atin, mamigay kayo. Kung mayroong kayo, bigyan nyo yung mga mahihirap. Ni minsan na hindi hiningi sa atin na manghingi kayo sa mga tao o sa kapwa nyong tao. Oo, inutos sa atin manghingi pero sa Kanya. No? May kasabihan din tayo sa Quran. Those of you who have affluence and the means should not refuse to give to the relatives, the needy, and the immigrants for the sake of God. Mamigay din tayo. Di ba? Sobra namang napaka-crystal clear evidence that Allah, the God, ask us to become wealthy, to have the money so that we can help those needy people. Di ba? Mayroon ding sinabi ng ating Propeta Muhammad, the upper hand is better than the lower hand. What does it mean? Di ba ang sinabi niya, mas maganda yung mga taong may pira na namibigay kaysa mga taong nanghihingi sa binibigyan. So huwag na natin i-blame yung ating Panginoon. Diniscuss ko lang yan kasi marami talaga sa atin na kumbaga sinasabi nila na yon ibiniblame sa Panginoon. Kayo ba, mayroon bang attendees ngayon na ibiniblame ang kanyang kahirapan sa Panginoon? Okay lang. Okay lang. Nakakahiya naman na aminin din natin. Di ba? Although, talagang kailangan nating sabihin sa atin na hindi ito ang ating Panginoon may gusto na doon tayo sa mahirap. In fact, ang sabi niya, ang gusto niya sa atin yung mabuti para sa atin at mabuti para sa atin para sa kabilang buhay. Okay? And the fourth para paalala lang po, no? Kasi patapos na yung ating oras, paalala lang po. Be reminded, guys, that when you go into savings and investment, do not put all your eggs in one basket to avoid the maximum risk. Okay? Anyway, mamayang hapon ang atin namang tatalakayin is all about the 7 steps to become a millionaire. Ngayon, ang diniscuss natin is some other of the reason why those poor people remain poor. Sana mayroon tayong napulot na mga ideas, no? At huwag niyong sayangin, mamaya i-discuss na naman natin yung kung paano tayo magiging milyonaryo. Okay? Siguro, question and answer na tayo. Okay na ba? Yung question and answer, isulat nyo na lang, tapos basahin na lang natin, kasi wala kayong microphone dyan. Okay? So, siguro, before this question and answer, magbigay na lang tayo ng 5 minutes break.
para makakuha kayo ng coffee. Nandyan lang sa labas, kumuha kayo ng coffee. Tapos isulat nyo na lang yung mga question nyo. At sasagutin natin yon.